All right. So, good afternoon to the audiences. Wow. Well, umuulan kasi kaya kailangan natin mag-record. Wala lang. Podcast lang. Anyway, so first is good day, good afternoon, good morning, or good night. Good night. Anong oras kayo nakikinig ng recording na ito ay binabati ko kayo. No? So sana nag-enjoy kayo, chill lang kayo. Sana masarap ulam ninyo. Anyway, so today's lesson is about the Philippine popular culture, about the overview of culture and society. And this is the week one of the Philippine popular culture. So let's dive into it. All right. So ano ba yung Philippine popular culture, the overview of the culture and the society, 'di ba? So, well, the culture involves the symbols, language, norms, values, and artifacts that characterize any society and that shape the thoughts, behaviors, and attitude of the members of the society. Culture encompasses objects and symbols, the meanings given to those objects and symbols, and the norms, the values, and beliefs that pervade social life. So, isa-isahin natin ito, no? When we say culture, no, it involves, meron siyang five components. Number one is the symbols, no? Yung mga simbolo, ito yung mga object or nonverbal cues, nonverbal object, mga ganon. Nakikita natin that contains a meaning. So those are the symbols. Language, or I call it as a set of vocabulary. No? Isa siyang um, set ng mga salita na ginagamit ng isang society, ng isang mga o ng mga miyembro ng lipunan. And then the norms are the specific rules, no? Specific rules, standards, guidelines, and expectations, no, ng mga society, ng mga members ng society doon sa tao on a given situation. So meron bawat situation, merong sinet yung society na mga rules and guidelines, and also they have expectations na hinihingi doon sa bahagi doon sa isang tao, no, during a certain situation. That's the norms. And then the values are typically, these are abstract standards. Medyo mas malawak siya compared sa norms dahil you know um at ang question lang niya is what's morally right, what is correct, what is wrong, what is acceptable or not, or what is important or not important. So, gano'n na siya, para siyang standards. Standards pa rin siya, pero hindi gano'n ka specific like the norms. No? The values are medyo abstract or medyo malawak. And mamaya, pag-usapan natin, ba't nga ba naging mas malawak yun compared sa norms? And lastly is the artifacts, or artifacts are object. No, these are tangible object, mga nahahawakan ng mga bagay that somewhat um, contains meaning exclusive to the people within a certain society. So, yung meaning ng artifacts ay nandoon, na nakapaloob or nauunawaan or mas naiintindihan ng mga tao na nandoon sa loob ng lipunan na yon. And then, um, these five components of the culture somewhat characterize the society. No, inuuri nila, no, kinakarakterize nila yung society, inuuri nila yung lipunan, um, and somewhat shapes the thoughts, behaviors, and attitude of the members of the society. Ba't nga ba kailangan nating uriin or i-characterize, no, yung society natin? Kasi um, ang bawat society or bawat member of the society has needs, may pangailangan. And somewhat, if we characterize or categorize somewhat, other words, pero more on characterize, if somewhat we can characterize what kind of society a certain group of people is, mas madali nating matugunan
or masolusyunan yung problema na kinakaharap nung society na yon. So, on a certain problem, there's a solution. Yun yung pinaka-idea. And somewhat characterizing the society will help us provide what is or what are the needs of a certain society. So, kailangan natin silang maunawaan at kailangan natin silang mauri para madali nating maibigay yung kanilang pangailangan. Therefore, also, on other hand, the symbols, the language, the norms and values and artifacts are also shapers of thought, behavior, and attitude of the member of the society. Itong lima na to, yung humuhubog kung paano mag-isip yung mga tao sa lipunan, no? Paano sila magbe-behave, paano sila kikilos, gagalaw, mag-iisip, no? Magdesisyon, no? Sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Culture encompasses objects and symbols, the meaning given to those objects and symbols, and the norms, values, and beliefs that pervade social life. Lahat ng lahat ng bagay dito sa lipunan natin are said to be associated lamang. Or, alam mo yun, yung association, yung concept ng association, we associate meaning to things. It is the society, it is our society, it is the people in the society who somewhat associate meanings on the objects or on the words or on the characters or the any beliefs or symbols or any rules, no? Lahat ng 'yon ay lahat ng ibig sabihin or umiikot na beliefs or meaning in a certain society are all socially constructed or ginawa lamang ng mga tao na pagkasunduan nila na yun yung italaga na meaning doon sa salita na yon o sa bagay na yon. Kaya siya tinawag na shared meaning, no? Kasi tayo na mga tao sa lipunan, tayo-tayo rin yung nag-aambagan or nagtutulungan para maglaan or magtalaga ng meaning doon sa bawat object or bawat simbolo. Components of the culture. Now, the first component of the culture is the symbols. So, symbols are an important part of the culture and help members of society interact. They include both objects and nonverbal means of communication, and failure to understand the meanings of the symbols can make it difficult to interact. Yan, unti-unti natin. So, it's very important for culture to have symbols, no? It helps members of the society to interact. There is a thin line in these five components. Manipis na pagitan kasi minsan nag-overlap sila, minsan hindi mo alam kung saan sila makategorize o yung mga bagay ay hindi mo alam kung saan ika-categorize. So for example, in terms of the character of the letters, no, yung character, itsura ng larawan o itsura ng mga letra. Ano ba, yung letter A, no, yung letter A, yan, yung letter A. Yung letter A is merely a combination of lines. Pero it is the society that somewhat naglagay o nag-construct ng meaning na associated doon sa combination of lines na yon to create a letter A. So, pagka nakita mo yung sign na yon, yung symbol na yon, yung character the letter A, meron kang meaning doon sa letter A. In terms of words, in terms of in letter per se, 'di ba? So, ganun din yung mga bagay-bagay. It's very important. Kapag walang symbol, mahihirapan yung tao makipag-interact. Kasi nga, it is symbols are one of the arsenal or alam mo yun, gamit na ginagamit ng mga tao para magkausap-usap or magkaintindihan sila. They include both objects and nonverbal means of communication. So mga object, mga bagay na nahawakan o kaya ay hindi na, pati yung nonverbal means of communication. Ibig sabihin, hindi gumagamit ng salita katulad na lamang ng body language, no? Yung galaw ng kamay, galaw ng kilay, yung ikot ng mata, marami pang iba na bahagi ng katawan ng tao na ginagamit nila sa pakikipag-usap are all considered as symbols. Now, it is said that failure to understand the meanings of symbols can make it difficult to interact. Kapag hindi natin naunawaan kung ano yung meanings ng symbols, hindi natin magamit yung simbolo na yon sa pakikipagtalastasan o sa pakikipag-usap. Kaya yung bata, pag tinignan ninyo na maigi, tayo ay bata pa lamang, tayo ay pinag-aaral na, no? Dinadala tayo sa eskwelahan, pinapadala tayo sa eskwelahan para mag-aral ng ano, ng mga simbolo, no? Yung simbolo ng mga letra, mga titik ng alpabeto, ayan.
for us to understand, or for us to be able to use those symbols na yon sa pakikipag-interact natin with other people, no? For example, another example is yung iyak ng baby. No, yung iyak ng baby, wala naman talagang meaning 'yon. Kaso, yung baby, ang kaya lang niyang gawin ay yung mga tunog na 'yon, yung mga iyak niya. And somewhat, it is us, the people or yung mga naunang nabuhay kasi dun sa baby na 'yon, yung mga matanda, yung mga magulang, somewhat through our experiences with these sounds, yung mga sounds na ginagawa ng baby, nag-associate tayo ng meaning doon. Kaya kapagka narinig mo yung bata na umiiyak, 'no, puwede mong pakinggan yung iyak ng bata and somewhat associate a certain, need na kaantabay or nakalakip doon sa iyak niya. So halimbawa nagugutom siya, iba yung iyak ng nagugutom na bata doon sa kinakabag na bata, 'di ba? So bakit natin ano 'yon, bakit natin naunawaan 'yon na hindi siya nagugutom kundi kinakabag? That is because we have associated meaning and we have somewhat um remembered, no, the meaning associated on those sounds. Kaya naunawaan mo na, okay, hindi siya nagugutom, kinakabag siya, yung ganong konsepto. Maunawaan niyo 'to pagka siguro may anak na kayo. Pero, well, o kaya meron kayong kapatid na inaalagaan, 'di ba? Anyway, so these are the common examples of symbols. No? These are universal symbols. These symbols are somewhat hindi mo kailangan ng lingwahe ng English or ng Filipino o ng ibang bansa to understand. It's very universal kung tawagin. Moving on is the language. Teka lang, inom muna ako ng kape. Para parang podcast lang. Yung ganito yung gusto kong klase ng ano eh, ng, alam mo yung lecture, no? Anyway, all right. So, language. Language are components of culture. No? Language is another important element of culture and very fundamental to communication. Yan. Yun na. Kita nyo na ako. Anyway, so inangat ko lang yung video para kita nyo kasi sayang naman yung opening ng camera ko tapos hindi nyo ako makikita. Anyway, so components of culture is the language. Language is another important element of culture and fundamental to communication. So, we can call language as a set of vocabulary, no? Isa siyang set ng vocabulary, isa siyang set ng mga words na ginagamit ng mga members ng society. Ayan. And very important for communication. Language somewhat has something to do with the verbal and the written way of communication. So, sa pamamagitan ng mga salita, sa pakikipag-usap, at sa pagsulat, we use the language. If the Sapir-Whorf hypothesis is correct, language shapes the thoughts and perception of society's members. Diba? So, uh, language is very important for communication, but language also limits the the thoughts and the perception of the society's members. Halimbawa, tayong mga Pilipino, no, meron tayong konsepto ng kilig, 'di ba? Kinilig na ba kayo? Naranasan niyo na bang kinilig? Kung kinilig na kayo, tell your story in the comment section. May ganun. Anyway, so yung kinilig kayo, 'di ba? Kilig. Parang pag sinabi mong kilig, ang daling maintindihan ng salitang kilig, 'di ba? 'Yan. Pero merong term na American term na butterflies in your butterflies in your stomach. Correct me if I'm wrong. Pero 'yan, butterflies in your stomach. So, ang point is that um pagka narinig mo yung butterflies in your stomach, parang di mo ma-imagine yun, no? Bilang Pilipino, no? Butterflies in your stomach. Ano yun, di ba? Kung kumain ka man ng paru-paro, malamang pagdating mo sa tiyan nun, patay na yun, di ba? So, hindi na gumagalaw yun. Ano pong pakiramdam yun? Parang, parang kang natatae, di ba? Parang nagkukurog-kurog yung tiyan mo, di ba? Ganun ba yun? Pero di ba hindi? So, yun ba yung kilig? So, somewhat, hindi mo ma-imagine or hindi mo maunawaan
yung isang term kung hindi mo alam yung meaning ng term na yon. So that's why language shapes the thoughts. Yung pag-iisip mo, di mo maintindihan yung meaning ng term na yon, no, nung language na yon o nung word na yon kasi nga hindi ka naman familiar doon sa language na yon, 'di ba? May gets yung point. Yung point is that somewhat the language limits yung kaya lamang natin, yung alam lamang natin na salita o yung mga salitang nauunawaan lang natin yung kaya nating ma-imagine or maisip. Ayun. And of course, another example is the bayanihan. Ano ba yung bayanihan, sir? Yung bayanihan is where it's a community activity kung saan kung sa probinsya ka nakatira, no, sa mga probinsya ka nakatira, uso kasi yung mga bahay doon. Yung mga bahay kasi sa probinsya, ang uso doon is mga kubo na pwedeng mabuhat, pwedeng i-lift and then ilift pat doon sa ano, sa iba pang lugar. Yun. So, ang ginagawa yung mga tao, pagkalilipat na ng lugar, yung kubo mismo, yung binubuhat, sama-sama sila nagtutulong-tulong para mabuhat yung kubo papunta sa ibang lugar. That's the bayanihan na term. No? Kaso, since we are living in Metro Manila, no, na yung mga bahay ay bato, sementado na yung mga bagay-bagay, 'di ba? Ang term natin sa bayanihan ay pagtutulungan kung saan nagkakaisa yung mga kababayan natin sa oras ng sakuna o kaya sa oras ng pangailangan katulad ng may bagyo o kaya may sunog, no? Nagtutulungan-tulungan sila, nag-aagapayan sila. Ayan. We call it bayanihan. Pero, yung maiisip mo kapag narinig mo yung isang salita ay limitado, 'di ba? Base sa karanasan mo doon sa ano na yon, sa salita na yon o dun sa meaning na associated doon. Kung ikaw ay nakatira sa probinsya kung saan nakakita ka ng mga bahay na nililipat from one place to another, yun yung term mo ng bayanihan. Kapag ikaw naman ay nakatira dun sa Metro Manila halimbawa, kung saan wala namang bahay na binubuhat, iba yung meaning mo, no, ng bayanihan. So, yun. Later on, i-discuss pa natin yung Sapir-Whorf hypothesis. Now, sorry. Next is the our culture can be taught of a lens through which we experience the world and develop shared meaning. It follows that the language that we use is created in response to cultural needs. In other words, there is an obvious relationship between the way in which we talk and how we perceive the world. One important question that many intellectuals have asked is how the language that our society uses influences its culture. So, isa-isayin natin yan. Sabi niyan, our culture can be thought of as a lens through which we experience the world and develop shared meaning. So, pwede mong gamitin yung lengguwahe bilang, ano yun, parang telescope, eyeglasses, no, to experience the world para maranasan mo yung mundo. Ibig sabihin kapag pumunta ka sa isang lugar, mahalaga na maunawaan mo yung lengguwahe na ginagamit sa lugar na yon para mas maunawaan mo kung ano-ano yung mga bagay-bagay. Yun nga yung dahilan kung bakit kailangan marunong ka mag-Nihongo pagka pumunta ka ng Japan. Bakit nga ganun, sir? Kasi sa Japan, hindi sila gumagamit ng English. Hindi yung mga locals ay hindi gumagamit ng English for speaking. Kaunti lamang. So, pagka nandoon ka, hindi mo mai-experience yung kabuuan or yung maximum na pwede mong ma-experience sa Japan if you don't know the language that they are using. Because without language, you are not able or fully able to share meanings with the people of the area. So it means it follows also that the language that we use is created in response to cultural needs. Lahat ng salita na nabubuo o nagagawa ay response to cultural needs. Ibig sabihin, ginawa yon kasi kailangan yon, 'di ba? Siguro nakapag-try na kayo makipag-inuman or nakarinig na kayo ng nagiinuman, 'di ba? Sabi nung nagiinuman, "Pare, wiwiwi muna ako pare. Wiwing-wiwi na ako eh." 'Di ba? Isipin mo 'yon. Nagiinuman, mga edad 30 years old pataas. Ang tawag niya sa pag-ihi ay wiwi, 'di ba? Wiwi, ba't naman wiwi? Bata, 'di ba? But
is it acceptable or is it valid? Yes, of course, it's valid. Kaso, bakit nga ba wiwi yung tawag niya? If you think of it, siguro nung time na nakikipag-usap siya, dahil sa kalasingan niya, eh kulang na yung, ano mo yun, hindi niya na maalala yung tamang salita sa pag-ihi. O siguro yung nakasanayan niya is wiwi talaga yung tawag niya doon sa pag-ihi. Di ba? Saan niya nakuha yung wiwi? Na term na wiwi? Alam mo, yung wiwi is an onomatopoeia. 'Pag umihi ka, yung mga kalalakihan na lalaki lang yung gumagamit ng wiwi, eh. 'Pag mga babae parang iba yung term nila. Pero yung mga kalalakihan ginagamit nila yung wiwi kasi pagka umihi ka na yung ihing-ihi ka na tapos ang lakas nung ihi mo, 'di ba? Umihi ka, after mo maihing-ihi ka na, ang lakas nung tama nung ihi nun sa pader. Ang tunog nun, 'di ba? Gano'n. Kaya wiwi yung tawag mo doon sa ihi, 'di ba? Gano'n yung tawag ng lasinggero sa wiwi ay sa ihi ay wiwi. Kasi 'pag umihi siya, gano'n. Totoo 'yun. So, as a response to cultural needs, when you tell a story and you don't have the right words, and let's say you can't remember the right words for your storytelling, you will invent new words. You will invent new terms in your storytelling para lang, makapagkwento ka ng mas maayos. Naintindihan niyo? So it is a response to cultural needs. In other words, there is an obvious relationship between the way in which we talk and how we perceive the world. Yan. So ito dalawang bagay yung pagtingin ko rito, no? There is an obvious relationship between the way in which we talk and how we perceive the world. If you perceive the world as a peaceful place, yung mga word na ginagamit mo is also positive. No, if you see the world positively, the words that you're going to use in conversations are somewhat positive din. Kung ang tingin mo naman sa mundo ay malupit, negatibo, no? Pag nakipag-usap ka, somewhat yung salita mo, ganun din, no? You will use negative words. Or sabihin natin, mm, kung ano yung paningin mo sa mundo, ayun. And kung anong paningin mo sa mundo, yun din yung mga salitang ginagamit mo. Also, another way para ipaliwanag ko ito is the term manifestation, no? Ako naniniwala ako na whatever you speak will happen to you. No, whatever words you're using in conversation or ano yung madalas mong sinasabi ay, malamang sa malamang mangyayari din sa'yo. Halimbawa yung simpleng masakit yung likod mo, 'yan, 'di ininda mo ngayon yung masakit mong likod, sabi mo, "Sakit ng likod ko, sakit ng likod ko." 'Di ba? So, ang mangyayari sa'yo, yung katawan mo will follow those words. Sasakit din lalo talaga yung likod mo. Magpapatuloy, hindi mawawala yung sakit mo sa likod kasi sinasabi mo ng sinasabi. 'No? Gano'n yung nangyayari. So, gano'n din kung titignan mo naman ng maigi or sabihin natin 'no, pindot ko. Anyway, so kung isa pang titignan mo, 'di ba, um, bakit ka hindi umuunlad sa buhay? Maybe because you keep on saying, alam mo yun, "Kawawa naman 'tong buhay na 'to, napakahirap naman ng buhay na ito." 'Di ba? So, pagkagano'n mo, lalo lalo kang nahihirapan, 'di ba? But if you somewhat change your perspective, your perception of the world, if somewhat change your way of talking, somewhat may mangyayari din positibo doon may pagbabago rin mangyayari sa buhay mo, on how you perceive the world, 'di ba? So, ayun. Kaya nga masama yung sinasabihan mo yung sarili mo ng kung ano-ano na masama. Halimbawa, nagse-self-pity ka. Hindi maganda yon. Kasi yung pagse-self-pity mo na yon, instead na alam mo yun, you feel relieved dahil sa pagse-self-pity mo, hindi mo nararamdaman yung relief. You're just, calling all the negative, I don't know, negative entities or auras or elements around you to possess you. Gano'n yung nangyayari do'n. Kaya, well,
Huwag mo salitaan ng masama yung sarili mo kasi at the end of the day, yung kakampi mo walang iba kundi sarili mo lang, 'di ba? One important question that many intellectuals have asked is how the language that our society uses influences its culture, no? Paano nga ba tayo naaapektuhan, no? Or paano meron ba talagang impluwensya sa lipunan natin yung lengguwahe na ginagamit natin? Yun yung tanong, no? Ngayon, anthropologist and linguist Edward Sapir and his student Benjamin Worf were interested in answering these questions. And together they created the Sapir-Whorf hypothesis, which states that how we look at the world is largely determined by our thought processes and our language limits our thoughts processes. So, doon muna tayo. So, para masagot ni 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 Edward Sapir and Benjamin Warp yung kung meron ba talagang influence yung language doon sa society natin. No, they created the Sapir-Whorf hypothesis where it states that how we look at the world is largely determined by our thought process. Yung paningin natin sa mundo ay naapektuhan sa paano tayo mag-isip. Naintindihan niyo 'yun? Yung paningin natin sa mundo ay nakakonekta kung paano tayo mag-isip. Pero yung paraan natin ng pag-iisip are determined are limited by the language that we use. No, yung thought process natin are limited by the language. Mahihirapan kang mangarap kapag hindi ka na-expose sa mga pangarap. You know, if you never experienced to talk to somebody who has big dreams, parang mahirap din mangarap kasi hindi mo alam kung anong papangarapin mo eh. Alam mo yun? Hindi mo alam kung anong klaseng salita, anong klaseng buhay, anong klaseng karanasan yung dapat pangarapin. Kasi hindi ka naman na-expose doon. No? That's how language limits us. Another thing is that kung titignan niyo na maigi, no? Program, whatever program you are currently taking right now, mapa BSIT ka man, BA Communication ka man, o kaya ay HRDM ka man, ayan, bakit ka pumapasok sa eskwelahan? No? Bakit ka pumapasok sa eskwelahan? You go to school for learning the terminologies that are used in your profession. Kaya ka pumapasok sa eskwelahan para maalala mo, matandaan mo yung mga termino na ginagamit ng profession mo, no? Kung HRD ka sa HRM, sa HRD na industriya, no, ng Human Resource and Development and Management, may mga terminolohiya doon. Yun yung dapat inaaral mo, tinatandaan mo para ano? Para yung pag-iisip natin, yung pag-iisip mo, hindi ka na lang sa pag-iisip ng isang estudyante o kaya yung pag-iisip mo ay hindi ka na nandoon sa normal na lamang na tao, kundi nandoon ka na sa pag-iisip. Yung thought process mo ay running na through the terminologies of your profession. Eto, yung isa pang ideya nun is that ang mga Pilipino ay nahihirapan magsalita ng Ingles. Bakit nga ba nahihirapan magsalita ng English yung marami sa mga Pilipino? The reason is because we speak in English through translation. Paano translation, sir? Nag-iisip tayo sa Tagalog, sa wikang Tagalog, and then tinatranslate natin yun into English bago natin sabihin. But that process is too long, no? Masyadong mahaba yung proseso na yon. Ano yung tip or ano yung dapat daw na ginagawa natin? If we want to speak in English, we have to think in English. 'Di ba? Nagets yung point? Para matanggal yung limitations. Ibig sabihin, kapag ka sa English ka na nag-isip, direkta mo na siyang masasabi. Mas mabilis yung proseso and you sounds proficient or expert of the language. Ganun din. Balik tayo dun sa profession ninyo, dun sa inaaral ninyo. Kaya ninyo inaaral yung mga lengguwahe, mga salita ng programa ninyo o ng profession ninyo is para mag-isip na kayo doon sa lengguwahe na yon at mag-work na kayo sa language na yon. So,
yung thought process ninyo ay gagana na, no? Yung thought process ninyo ay gagana sa lengguwahe na yon. So, kapagka kayo ay mga terms yun na ginagamit ay yung language of your profession, you will see also the world through your profession, 'di ba? Ganun yung point. You look at the world based on your thought process, but your thought process are limited by your language. So pagka nag-isip ka sa profession na yun, kahit estudyante ka pa lang, maging expert ka ng profession mo na yun, kahit nag-aaral ka pa lang. Kasi yung mindset mo, yung language mo na ginagamit, ay yung profession mo na. Naintindihan? Naintindihan mo? Ayan. So, yeah. Di maganda. Oh, pagka naintindihan mo to, mag-subscribe ka na tapos share mo na. Anyway, so since the Sapir-Whorf hypothesis theorizes that our language use, yung ginagamit nating language, shapes our perspective of the world, it follows that people who speak different language have different worldviews. Diba? Kapag marami ka ng lingwaheng alam, mas malawak yung pananaw mo, mas malawak yung paningin mo sa mundo kasi ang dami, hindi mo na siya inuunawa in a certain language, kundi multiple language. Ganun yung point. Um, Ayun. The more language you know, the open-minded you become. Okay, let's go to the third component. Ayan. The third component of the culture is the norms. Norms are also called social norm, are the specific rules, guidelines, and expectations of how people should behave in particular situations. Ito yung mga specific na mga batas, guidelines, rules and regulations, do's and don'ts, yan, and expectations no, na siniset ng society to people of how they should behave on in a particular situation. In other words, these are the concrete rules. Pag sinabing konkreto na rules, mayroong naka black and white, ibig sabihin nakasulat, 'di ba? Para siyang yung 10 utos. The 10 utos are concrete rules. Yun yung dapat na sinusunod kasi nakasulat yon. Para siyang yung batas ni Hammurabi na nakaukit doon sa pader, na 'di ba sa wall na stone, 'di ba? Ganun yung norms. Sa atin, we have the rules and the law. We have the law in the Philippines and the Philippine Constitution, ayan, yung mga nasa manual ng libro o nasa mga manual ng eskwelahan. Those are specific rules. There are specific guidelines and somewhat the society, that specific society expects others or members of its society to follow those rules. Now, itong mga utos na ito, ayan, um, are are sometimes internalized or said to be enforced. Pag internalize ito, these are incorporated within the individuals so that there is conformity without external rewards or punishment. Kapag ka-enforce naman, it is by positive or negative sanctions from without. So, paano yun? Halimbawa yung bata. Yung bata, pag sinabi mo sa bata, naglalaro yung bata ng baso, halimbawa, tapos nabasag niya yung baso. Siyempre, papaluin mo yung bata o kaya pagsasabihan mo yung bata na hindi maganda yung ginawa mo, mali yung ginawa mo, huwag mo na ulitin yon. Ang tanong is, gagawin pa ba niya ulit yon or magagawa pa ba niya ulit yon? May posibilidad ba na makabasag pa ulit siya ng baso? Ang sagot is oo, no? Possible pa rin. And then, pag nakabasag ulit siya ng baso, pagsasabihin na lang natin siya ulit-ulit hanggang sa dumating yung point na ma-realize niya na, masama yung pagbabasag ng baso, kailangan mag-ingat ako, ayan, para di makabasag ng baso. So, ang tawag na si internalize or unti-unti. Sa eskwelahan natin, sa pamilya natin, norms are being internalized. Alam mo yun? Paunti-unting ipinapasok sa atin. Ganun yung internalized norms or social norms. Specific rules, 'di ba yung utos yung ano yung sa bawat pamilya meron tayong parang mga bawal gawin, pwedeng gawin. Ini-internalize yan. Bata pa lamang tayo, itinuturo na sa atin ng mga magulang natin kung ano yung dapat na pag-uugali ng mga miyembro ng pamilyang iyon. So that's internalized.
Ngayon, ano naman yung enforce? 'Pag sinabi nating enforce, ito yung merong positive or negative na sanctions. Biglaan yung pag pag i-implement ng rules, guidelines, and expectation. For example ay 'yan, yung pagpasok niyo sa eskuwelahan, 'di ba? 'Pag pumasok kayo sa eskuwelahan, meron niyang rules and guidelines, and meron silang expectation sa inyo, katulad ng pagsusuot ng uniform. So pagka nagsuot ka ng uniform, sumunod ka, na-meet mo yung expectations ng eskuwelahan, mare-rewardan ka, papasukin ka, makakapag-aral ka, makakapagtapos ka. Kapagka hindi ka naman sumunod, 'no, may sanction na matatanggap ikaw. Ano yung sanction na yon? Puwede kang hindi papasukin o kaya ay isuspindi ka, ayun. So, ang tawag doon is enforce. So, norms can be either internalized or being enforced to the people of the society. The social unit sharing particular norms may be small, yan, a clique of friends, dalawa kayo, magjowa, hanggang sa it may also include all adult members of the society. So, yung in terms of laki, kung sino yung saan umiiral, gaano karami yung pinag-iiralan, no? Or may effect, nagte-take effect yung norms, ay nagsisimula sa pinakamaliit. Dalawa lang kayo, no? Dalawa kayo. Hindi puwedeng isa ka lang, ano yun, ikaw na yung authority, ikaw pa yung ano, tagasunod. 'Pag lahat kayo ay presidente, eh, sino ang vice presidente? Gano'n lang yung gano'n lang ideya. So, dapat laging dalawa o higit pa. So, halimbawa, kayong magjowa, 'di ba? 'Pag may magjowa kayo, meron kayong specific rules, guidelines, or expectation, 'di ba? Parang specific rule, kailangan ako lang. Hindi ka puwedeng magmahal ng iba, dapat ako lang kasi jowa mo ko, 'di ba? Gano'n yung konsepto. May expectations ka, 'di ba? Pagka jowa kita, kailangan susunduin mo ko, ihahatid mo ko, mga gano'ng konsepto. So, ayan, puwede siyang gano'n o kaya isang buong lipunan. Norms are more specific than values or ideals. Honesty is a general value, but the rules defining what is honest behavior in a particular situation are said to be norms. Yan. So, mas malawak yung values compared sa norms. Yan. Yung honesty, yan, isipin mo yung honesty, yung word na honesty, it is a values. Bakit nga ba siya values? Kasi tingnan mo yung yung values. Yung values, tama ba yon o mali? Good ba yon? Mabuti ba yun o masama? Yun ba ay mahalaga o hindi? Yun lang yung question ng values. Unlike norms that are very specific. Ano, no? So, anong mga rules yung dapat na ma-meet ng isang tao to define that he is honest on a certain particular situation. Okay? Now, the components of the components of culture, the norms, and the function. No? Yung why there are people, why there are two, sorry. These are the two school of thoughts regarding why people conform to norms. Ba't nga ba tayo pumapayag? Ba't nga ba tayo sumusunod dun sa guidelines? And why do we try our best to meet the expectations of the society? No, na yung sinet ng society. There are two schools of thought. May dalawang pag-iisip. Yung una is the functionalist school of sociology. The functionalist school of sociology maintains that yung norms daw, reflect a consensus, common value system developed through socialization. So yung mga tao nag-usap-usap at nagtalaga, no, na ito yung gagawin natin, no? Ganito dapat. Ayan. So through socialization, so sa pakikipag-usap, pakikipagkapwa, na-realize nila na ito yung mga dapat na ito yung mga dapat na ginagawa natin. Ito yung mga specific rules, guidelines, and expectation na dapat siniset natin. The process by which an individual learns the culture of his group. So, yung mga tao sa paligid natin, they created the norms. And by understanding, no, by the process by which an individual learns the culture of his group, pag naunawaan natin yung kultura ng ating grupo, ma-realize natin na yung grupo pala na kinabibilangan natin provides our needs, no? Yun yung point.
Norms contribute to the functioning of the social systems and are said to develop to meet certain assumed needs of the system. So, sa madaling salita, yung functionalist school of thought is naunawaan natin na tayo ay bahagi ng lipunan. Tayo ay bahagi ng grupo. Pamilya mo man yan, barkada mo, klase mo, o kaya buong barangay ninyo, 'di ba? So, miyembro tayo nun. That tayo, as individual, we have needs. May pangangailangan tayo. And we conform to the norms, to the rules, guidelines, and expectations that are provided or created by the society surrounding us. And we need to meet their expectation to continuously provide us with our needs. No? Para ano, nagkakaano ko ng words eh. Ang point is, kaya ka sumusunod sa norms is kasi naunawaan mo na ikaw ay may pangangailangan at ang lipunang nakapaligid sa iyo yung nagbibigay sa iyo ng pangangailangan mo. And if you do not conform or if you fail to follow the rules, guidelines, and meet the expectations of the society surrounding you, mapuputol yung pagpo-provide ng needs mo. Mapuputol yung pagbibigay sa iyo ng mga pangailangan mo. Kaya ka nagpapakamartir na nakikipagrelasyon ka pa rin sa jowa mo kasi may pangangailangan ka. Na sa tingin mo, pagka tinigil mo yung mga provide ng expectation ng jowa mo, iiwanan ka niya. Wala na magbibigay sa iyo ng pangailangan mo. Yun yung point. No? May pangailangan tayong lahat. And the people surrounding us can provide those needs, can supply those needs. So you follow the norms. Another is the conflict school of thought. School conflict school. The conflict school holds that norms are mechanism for dealing with recurring social problems. Yung norms daw ay isang mekanismo para masolusyonan yung paulit-ulit na mga problema ng lipunan natin. The Marxian variety of conflict theory states that norms reflect the power of one section of a society over the other sections and that coercion and sanctions maintain these rules. Norms are thought to originate as a means by which one class or caste dominates or exploits others. So, itong conflict school, ayan, ito daw ay mekanismo. No? Ito daw ay sinet ng sinet ng society para maging solusyon sa mga problema. So sa Marxian variety of conflict theory, merong levels of sections of the society. May mataas, may mababa, no? May ganung level. May mahirap, medyo mahirap, sorry. Mahirap, medyo nakakaangat-angat, no? Mayaman, ayan, pinakamayaman. May gobyerno, ayan. So may mga grupo, may mga caste na tinatawag or class na tinatawag. And somewhat kapag hindi ka sumunod doon sa pag di ka sumunod doon sa norms na yon, nakikipag-alit ka doon sa task na yon or sa class na yon or sa group na yon. Halimbawa, meron sa yung utos yung magulang mo. No, may utos sa yung magulang mo, hindi mo sinunod. O kaya may expectation sa yung magulang mo, hindi mo sinunod. So, yung na yon, yung ginawa mong yon na hindi pagsunod doon sa rules or guidelines ng magulang mo serves as making conflict. No, nakikipag-alit ka doon sa pamilya mo, sa magulang mo. Excuse me. Nakikipag-alit ka sa magulang mo. 'Di ba? Parang sa gobyerno, yung gobyerno, meron silang batas na sinet. May mga batas na kailangan mong sundin. Pag hindi mo sinunod 'yon, nakikipag-alit ka sa gobyerno. 'Di ba? Naging rebelde ka sa government. So, ano mangyari sa'yo? Pwede kang maparusahan. Kaya siya tinawag na conflict kasi nakikipag-alit o nakikipag-conflict ka doon sa isang grupo, no? Doon sa mas mataas na grupo sa'yo. Yun yung point. Kasi nga, sa Marxian variety of conflict theory, may mga grupo at ang gagawin ng mga grupo na yan, i-imply nila yung kanilang dominance o yung kanilang kapangyarihan doon sa mas nakakababa sa kanila.
Yung mga parents, normal yon na i-implement nila or i-imply nila yung pagiging parents nila sa kanilang mga anak. Yung government, halimbawa, yung barangay kapitan, yung barangay captain, and sangguniang barangay, pati mga opisyales ng barangay, kapag nasa barangay kanila, kailangan mo sumunod sa ano nila, sa rules nila or else nakikipag-alit ka sa kanila. Yun yung point. Naintindihan nyo? Okay pa ba kayo dyan? No? Kung meron kayong kape dyan sa lugar ninyo, no? Magtimpla muna kayo ng kape, pwede kayong makinig na lang, ganun. Pwede kayong magtimpla ng kape, ayan. Konti lang yung asukal, ayan. Pwede kayong mag-sting, di ba? Bahala kayo sa buhay ninyo, buhay yung masinisira ninyo eh. Di ba? Katawan nyo naman sinisira ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Ayan. So, I hope nakakasunod kayo. Okay? So, kung nakakasunod ka at nauunawaan mo yung lesson ko na to, i-like mo na yung, i-hit mo na yung subscribe button. Yan, 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 yan. Subscribe button na yan. Para dumami na yung ano ko. Para matotally monetize na yung YouTube channel ko. Awa na lang, please. Awa na lang. Please. Joke lang. Anyway, so, norms is also used to mean a statistically determined standards or the average behavior, attitude, or opinion of a social group. In this sense, it means actual rather than expected behavior. So, yung norms are not just standard rules o kaya ay guidelines o kaya ay expectation. Pwedeng ito rin yung napagkasunduan ng mas nakararami ng statistically determined standard or average behavior or attitude or opinion of a social group. Halimbawa, tatlo kayo magkakaibigan, tapos dalawa sa inyo, ano, hindi kumakain ng dinuguan, 'di ba? Dalawa sa inyo hindi kumakain ng dinuguan. Yung pangatlo, kumakain ng dinuguan. Yung ano, yung ulam sa karinderya, hindi lang naman dinuguan yung ulam. So, kailangan majority wins. Hindi kayo mag-uulam ng dinuguan kasi, you have to read the room. Kasi yun, you have to follow the norms, the standard, the statistically determined standard nung nakararami. Okay, let's move to the fourth one, the fourth component of culture. Inom muna ako ng kape. Sabi daw kanina eh. So, sensya na kayo ha. Wala eh, kasi, alam mo yun, okay rin yung ganito kasi, di ba, na para lang nakikinig, nanonood ng YouTube, di ba? Hindi ko man kamukha si Malupiton kasi mas kamukha ko si Taylor Lautner. Mas kamukha ko man si Taylor Lautner. Joke lang yun. Ano, saan na tayo? Components of culture, the values. So values are deeply held beliefs and principles that a group of people consider important, desirable, and morally right. So, yun na. So, these are beliefs. Values are beliefs and principles. Okay? Kung kanina, the norms are standards, no? They are standard rules, guidelines, and expectation. Values are more of beliefs and principles. Medyo magkaiba siya ng konti. Pero halos pareho rin. That a group people consider important. Kung ano yung tinitingin ng tao ay mahalaga, katanggap-tanggap, and morally right. Kaya siya tinawag na abstract standards or the whys of the society or the whys of the culture. Pag sinabing ano, abstract standard o kaya values, simple lang yung tanong. Ito ba ay mahalaga? Ito ba ay desirable? Ito ba ay morally right? Yan. Yun lang yung tanong doon sa belief na yon or sa principle na yon. Okay. As a component of culture, value guides how people think, behave, and interact with others in society. They serve as standard of judgment. Yan. Kanina, standard rules. Ito naman is standards of judgment. Telling members of culture what is good or bad, right or wrong, important or not important. So, ganun lang siya kaano. Ganun lang siya kasimple, kaya ang lawak niya. 'Di ba? Halimbawa, yung kanyang ginawa, tama ba yun o hindi? Mabuti ba yun o masama? O mahalaga ba yun o hindi mahalaga? Gano'n na yung question natin.
But still, values are very important because it serves as um, a guide, on how people think, behave, and interact, an attitude. No? Values account for stability of social order. They provide the general guidelines for social conduct. Values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, individuality, equality, democracy, etc., guide our behavior in many ways. Values are the criteria people use in assessing their daily lives, arrange their priorities, and choosing between alternative course of action. So, ito yung mga example, mga general guidelines. Yan, general social conduct, no? Yung values such as patriotism, yan. So yung values are beliefs and principles that help us assessing our daily lives. Yung pang-araw-araw nating ginagawa, 'di ba? We are in continuous assessment or evaluation of our daily lives. Parang gano'n, every time nagigising ka o kaya bago ka matulog, tina mo ba na unawain kung ano yung mga pinagagawa mo sa isang araw na yun, sa araw na yun? Tama ba yung ginawa mo? Morally right ba yun? Mahalaga ba yung mga ginawa mo? Gano'n siya. So, values are very parang ano siya, test or checklist or sabihin natin na way to assess our activity. Kung tama ba yung ginagawa natin, mahalaga ba yung ginagawa natin, or sabihin natin na desirable ba yung ginagawa natin. Mahalaga yung values kasi ito yung nagbibigay sa atin ng freedom in comparison with the norms, no? Yung norms kasi very specific. They are very specific. Nakakahon na tayo. No? You need to follow this, and that. Unlike sa values. Sa values, you have to determine, ito bang ginawa mo tama? Ito bang ginawa mo ay mabuti? Ito bang ginawa mo ay mahalaga? Ganun lang. Kaya, mas malaya kapag values yung ginagamit mo. Sa component of culture, yung values yung nagbibigay sa atin ng freedom of choice, 'di ba? And so on. So, mahalaga yung values. And most of the values are somewhat are beliefs and principles na sino ba nagturo, no? Sino-sino ba nagturo sa atin ng paniniwala sa natin at ng natin, ng ating prinsipyo. Kung may alam ka na mga entity or institutions or you know, part of our society that that teach us these beliefs and principles, comment ka sa comment section. Para may laman yung comment section ko. Sige nga, tingnan natin, sagutin natin kung saan mo ba kinukuha yung values mo. Saan mo ba kinukuha yung mga principles mo or beliefs mo. Okay? So, next, artifacts. Para malapit na tayo matapos. Ayan. So, artifacts are the final element of culture and may prove puzzling to people outside a given culture. However, artifacts often make much sense from the perspective of the people living amid a given culture. So yung artifact daw may prove puzzling to people outside a given culture. Hindi to maunawaan ng mga taong na labas ng kultura. Halimbawa, yung picture ng ano mo, lolo mo, 'di ba? Yung picture ng lolo mo. Yung picture ng lolo mo, may sense lang 'yan doon sa bahay ninyo o sa pamilya ninyo, sa bahay ng pamilya ninyo. Subukan mo ngayong ilagay 'yan sa kapitbahay ninyo na hindi niyo naman kamag-anak. Yan lang, sikreto lang. Try mo lang, 'di ba? 'Di ba baka marinig mo nagsisigawan na sila, ba't may gano'n? Ba't nakarating yung picture ng lolo mo sa bahay nila, 'di ba? 'Di ba, nagulat 'yun. Kasi wala naman silang meaning or alam mo 'yun, hindi nila alam yung meaning nung artifact na 'yun, nung object na 'yun. So, same with the wedding ring, no? Yung wedding ring, simple lang 'yan, it's a ring. Kaso yung meaning nun ay exclusive doon sa culture nung society kung saan ito nakapaloob. Sa pamilya ninyo, 'di ba? Yung wedding ring ng parents mo, may silbi lamang 'yan sa bahay ninyo, sa pamilya ninyo. Sa kabilang bahay o sa ibang pamilya, wala naman silang pakialam kung anong singsing mo o singsing ng mga magulang mo. So, what is the definition of artifacts? Artifacts are objects, representations,
assemblages, institutions, knowledge, and conceptual framework that are used to attain a particular expression, interpretation, goal, or desired ends. The value of artifacts is its capacity to reshape and have impact on the perception, meaning making, beliefs, actions, and institutions. Parang sira ulo tong aso dito sa kapitbahay namin eh. Sinasabayan yung salita ko. Talagang ano eh. Talagang continuous yung tempo niya, yung consistent yung tempo niya. Aw, aw, aw. Yung ano, no? Hay nako. Anyway, so ano yung examples yan? These are the examples of that. Objects, no? These are objects. Yung jeepney, bagay yan. Parong Tagalog, no? Yung mismong Fiesta banners. Sa representation naman ay, halimbawa, yung Philippine flag. No, yung Philippine flag is a representation of the Philippines, our country. Yung monumento ni Rizal, halimbawa, ayan, nahawakan mo yan. Tandaan niyo that artifacts must be tangible, nahawakan. Dapat nahawakan, nararamdaman, gano'n, nararanasan. Yan, ibig sabihin na hawakan object, no, tangible object. So, yung Rizal Monument, si Rizal ba yan? 'Di ba? Kung si Rizal yan, hindi abo na yan dapat o dapat sira na yan, dapat alabok na yan. Hindi, kundi monumento lamang niya, representation lamang niya. 'Di ba? Katulad na lamang ng mga puon, 'di ba? Yung mga puon ng mga rebulto, 'di ba? Yung mga rebulto, hindi naman yan talaga si ano, si Jesus, 'di ba? They are just representation. Hindi naman talaga yan si Mama Mary, kundi representation lamang sila ni Mama Mary, 'di ba? Yung laban na hand sign of people power, yun, nahawakan yan. So that's an artifact of the people power, yung gamit na yon. Assemblages, no? Yung barangay as a local government unit. Ano po yung pwede mong hawakan sa barangay as a local government unit? Yung kapitan, 'di ba? Sampalin mo yung kapitan, 'di ba? Pwede mong sampalin yung kapitan, pwede mong hawakan, pwede mong anuhin, tawag dito, suntukin, bahala ka. Basta pwede mo siya, tangible yan si Kap. Anyway, so yung piyesta, no, as community events, ano yung tangible? Ano ba yung object doon sa piyesta? Oh, halimbawa yung Fiesta banners, 'di ba? Yung iniikot na ano, na poon, 'di ba? Yung mga nagtatambol, yung majorette, ayan. Pag nakita mo 'yan, ay may piyesta, 'di ba? Ganun yung concept. Also, halimbawa sa eskwelahan natin, yung logo ng eskwelahan ninyo, they are called assemblages. Bakit assemblages, sir? Kasi yung logo ay hindi lamang isang imahe yung kanyang pinapakita, marami. No, marami siyang pinagsama-samang mga object, visual cues, 'di ba? To create the logo. Kaya siya assemblages. Okay? Institutions, no? The Catholic Church, the Department of Education, the family system. Lagi ninyong hahanapin kung ano yung object na pwedeng mag-represent doon sa mga institution na yon. Halimbawa, sa Catholic Church, yung simbahan ng Catholic Church can be an artifact of the Catholic Church, yung Biblia, 'di ba? O yung mga ano pa ba, lahat ng pwede mong hawakan, 'di ba? Lahat ng material, 'di ba? Sabi nga ni Shanti Dope, lahat ng bagay sa mundo, 'di ba? Kayamanan, karangalan, pwede mong hawakan dito sa ibabaw ng mundo, 'di ba? Kinantahan ko pa kayo, 'di ba? Anyway, pero 'yun, lahat ng pwede mong hawakan. So, Department of Education, ano yung pwede mong hawakan, pwede maging artifact ng Department of Education, yung mga libro, diploma, medalya, ayan. Yung family system ninyo, 'di ba? Yung mga anak, 'di ba? Pwede mong hawakan yung mga anak, yung pamilya, 'di ba? Yung bahay, yan. Yung knowledge, yung knowledge, ano yung artifact ng knowledge? 'Di ba, may herbal medicine, tradition. Ano yung artifact yan? Yung mismong gamot, yung ipinapahid, yung mismong pinapainom, gano'n. Yan yung herbal medicine tradition. Scientific research, yung invention, 'di ba? Yung naimbento, yung dokumento na nalathala, 'di ba? Yun. Yung folk wisdom na bahala na, kayo na bahala mag-isip. Kung bahala na kayo kung paano yan magiging ano, artifact, 'di ba? Bahala na. Yung salitang bahala na, 'di ba? Pwede ba yun mahawakan? Sulat mo, bahala na. Basta pwedeng hawakan. Ganoon din sa conceptual framework. Yan, pakikipagkapwa, utang na loob, democracy, nationalism.
Ano yung mga bagay na nagre-represent sa kanya, 'di ba? Sa mga 'yan, halimbawa yung turo at aral ni Kristo, 'di ba? Yung turo at aral ni Jesus Christ, may Biblia ka, yung Biblia yung artifact. Ano pa ba? Yung batas natin, 'yan, the conceptual framework, the law of this nation. Ano yung pwedeng artifact nun? The Philippine Constitution, 'di ba? Yung libro ng Philippine Constitution, lahat ng published na libro. So lahat ng 'yan, anong dahilan ba't mo sila gagamitin? To attain a particular expression, no? May gusto kang express, sabihin, alam, i-share, o kaya interpretation, ayan, gusto mong ibig sabihin, yung goal, nais mangyari, and desired ends. So, ginagamit mo yung mga artifacts na yun. Halimbawa ay para masabi mo na ikaw ay Katoliko, may dala kang rosaryo. 'Di ba yun yung artifact, yung rosary. Yun. Ba't ka nagdala ng rosary? Para, you know, a particular expression, interpretation, goal, or desired ends. 'Di ba? Pag may rosary ka, may nakita kang vampira, ginanon mo ngayon yung ano, ginanon mo ngayon yung krus, ginanon mo, krus. Yan, ginanyan mo yung vampira, sabi ng vampira, Katoliko ako, 'di ba? O, hindi umepekto kasi pareho kayo ng artifact, 'di ba? Biro lang. Pero 'di ba, ganun yung point, 'di ba? Meron kang gustong mangyari. Kaya ka nagpapapogi, 'di ba? Yung makinis sa mukha. Pag sinabing makinis sa mukha, ay ano 'yan, artifact 'yan ng ikaw ay pogi, 'di ba? Kaya pinapakinis mo yung mukha mo, 'di ba? Nagpapagupit ka ng maganda. Akala mo sa buhok yung problema, wala naman sa mukha nasa mukha mo talaga yung problema. Pwede ba pagupitan yung mukha mo, 'di ba? Pero anyway, yun lang yun. Meron kang desired ends. 'Di ba? Kaya ka nagsisingsing, 'di ba? Ba't ka nagsisingsing, nagsusuot ng singsing? Kasi meron kang particular expression, interpretation, goal, and desired ends to tell people that you are married, 'di ba? Na meron ka na ikaw ay talina, 'di ba? And so on. So, 'yun. 'Yun yung dahilan. Kasi may gusto kang ipakita, alam, ibig sabihin, and so on. So that's why you use those artifacts. The value of artifacts is its capacity to reshape and have impact on perception, meaning making, beliefs, actions, and institution. Paano yan, sir? Yung value daw, yung kahalagahan ng artifacts ay yung kapasidad niya to reshape and have impact on perception sa pananaw, 'di ba? Imagine mo yung mag-asawa kayo, 'di ba? May asawa ka na, di ka nagtatanggal ka ng singsing, 'di ba? Eh, sa tradisyon ninyo, sa pamilya ninyo, mahalaga yung singsing. Sabihin sa'yo ng asawa mo, siguro kaya mo hinuhubad yung wedding ring mo para magmukha kang binata, no? 'Di ba? May mga ganun tayong marinig mga salita. Kasi it's an impact on perception. 'Di ba? Meaning making. Siguro ayaw mo na sa akin, oh. Ayaw mo na sa akin bilang asawa, sabi ng babae. So sa lalaki niya, sa asawa niyang lalaki. Siguro ayaw mo na sa akin, oh. Siguro may iba ka na. Yan. Kasi hinubad mo yung singsing mo. Isipin mo, hinubad mo lang yung singsing mo. Naging may kabit ka na, 'di ba? Meron ka ng agad iba, 'di ba? Meaning making, beliefs, 'di ba? Actions. Nag-away kayo kasi hindi mo suot yung wedding ring mo, 'di ba? Ganon. And also the institutions, so yung mga otoridad, no? Ah, ayun. Pag ikaw ay, well, may mga iba kasing church na born again na hindi nagsisingsing. So, yun, wala kaming pakialam yan. Katulad ako, married na ako pero wala akong singsing kasi hindi naman kami nagsisingsing. So, walang value sa amin yung singsing as an artifact of our marriage. Kasi simbahan namin. Yung iba naman, iba Katoliko, mahalaga yun. Yun, and so on. Okay? Naintindihan nyo ba? Ayan. And that ends our lecture. So, maraming salamat sa inyong oras. So, sana meron kayo natutunan. Kung meron kayo natutunan at gusto nyo pang maging updated sa anumang content na ginagawa ko, content creator yun. Joke lang. So, you can subscribe to my channel and peace, yo. End the recording. Thank you so much. Ingat kayo palagi.